We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Ilang lugar sa Batangas City, binaha bunsod ang naranasang pag-ulang dala ng habagat. Isang tindahan sa Cagayan, Quezon, nilooban. Aabot sa 150,000 pesos na halaga ng kita at paninda, tinangay ng sospek. Brigada eskwela sa iba't ibang paaralan, umarangkada na ngayong araw. At mga nagwagi sa traditional subli dance competition sa Batangas City, kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inihayag niya na hindi winawalang bahala ng kanyang administrasyon ang hinaing at hirap ng bawat Pilipino. Patuloy umanong pinalalakas at binibigyan ng halaga ng gobyerno ang lokal na produksyon ng bigas sa bansa. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na ang Kadiwa Centers ay nagsilbing kaagapay ng pamahalaan sa gitna ng mataas sa presyo ng mga bilihin. At plano rin ng gobyerno na gawing permanente ang pagdaraos sa mga Kadiwa Center. Binigyang din ni PBBM na bubuhayin ng kanyang administrasyon ang patubig sa agrikultura. Inihayag din ng Pangulo ang kahandaan ng bansa sa hagupit ng La Nina. Halos 100 evacuation centers na raw ang naitayo sa bansa sa nakalipas na 2 taon. Patuloy rin daw na tinutugunan ng gobyerno ang power shortage. Sa usaping kalusugan, tinitiyak din ng Pangulo na bawat probinsya sa bansa ay mabibigyan ng mobile clinic. Ibinahagi rin ng Pangulo ang mga ginagawa at gagawin pa ng gobyerno sa iba't ibang sektor ng pamahalaan. Mga kapuso, nararanasan sa Batangas ang malalakas na pag-ulan dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Walang humpay ang malakas sa buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Batangas kaninang umaga. Sa Lipa City, kagabi pa raw nagsimulang umulan hanggang magtatanghali kanina. Pahirapan din ang pagsakay ng ilan dahil iilan lang ang dumaraang jeep at tricycle. Wala namang napaulat na binahang lugar sa lungsod. Malakas din ang buhos ng ulan sa Batangas City. Dulot pa rin ng habagat ang nararanasang pag-ulan na mas pinalakas ng severe tropical storm Karina. Tuloy-tuloy ang paglakas ng bagyong Karina habang mabagal na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa 11 a.m. latest bulletin ng Pag-asa, isinailalim na sa Signal Number 1 ang Batanes, eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Babuyan Island at northeastern portion ng Isabela. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas palalo ang bagyong Karina pero mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall. Inaasahang lalabas ito sa PAR sa Miyerkules o Huwebes. Hahatakin din ng bagyong Karina ang hanging habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ang maraming probinsya sa Southern Luzon gaya ng Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan, Marinduque at Romblon. May malalakas na ulan kaya maging alerto sa pagbaha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sa kaugnay na balita, binaha ang ilang barangay sa Batangas City kaninang umaga dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, nasanay na lang daw sa halos kada umuulan ay bumabaha sa kanilang mga lugar ang ilang mga residente sa Batangas City.
Walang humpay na pag-uulan ang naranasan kaninang umaga sa Kalakhang lungsod ng Batangas. Ang pag-uulang ito nagdulot ng pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod gaya ng DJP-MM Access Road at ilang bahagi ng poblasyon. Kaya nagkaroon din ng bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko. Ayon sa Batangas City DRRMO, posibleng dahil sa maliliit lang na butas ng kanal at ang kawalan ng malaking outfall na dadaluyan ng tubig ulan ang nakikitang dahilan ng pagbaha sa mga nabanggit na lugar. Itong lawas natin, palagi ang talagang bumabaha. Ang nakikita natin diyan, iyan ay gawa ng palakihin ng national government, ang DPWH drainage na nanggagaling sa hilltop, hindi kayanin ng ating drainage para dun sa outfall natin. Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat na mas pinalalakas pa ni Bagyong Karina ang nararanasang pag-uulan sa Kalakhang, Calabarzon at Mimaropa at posibleng tumagal pa hanggang Biyernes. Nasa natin itong weekday para natin yung paulan, pero by naasahan natin medyo mag-i-improve. Bale, ngayon, monsoon rains ang naasahan natin, then Tuesday o bukas, occasional rains na, so mas maliit ng mga paulan ang inaasahan natin sa may Calabarzon at Mimaropa. Pahirap naman daw para kay Mang Dani ang nararanasang pagbaha tuwing umuulan. Halos pasukin daw kasi ang kanilang bahay, kaya maghapong paglilinis na naman ang kanyang itutuon para rito. Wala na raw siyang mahihiling pa dahil wala rin naman daw nangyayari sa taon ng binilang na problema. Matagal na ito, hindi na magawa ng paraan. Laging baha pag malakas ang ulan, walang tigil ang ulan. Tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Patuloy naman daw ang isinasagawang pakikipag-usap ng CDRRMO sa DPWH Batangas 2nd District para sa pagsasaayos ng mga kanal sa lungsod. Mag-aalas 3 ng hapon kanina nang bumaba na sa halos gutter deep na baha sa DJP-MM Access Road. Wala bang tugon sa mga text at tawag ng news team ang DPWH Batangas 2nd District hinggil sa pagpapalaki ng mga butas ng drainage at sa proposal na Batangas CDRRMO na outfall sa lungsod. Sa mga oras na ito, wala na ang mga naitalang pagbaha sa mga nabanggit na lugar, ngunit umaasa ang ilang mga residente na wala nang maging pag-uulan bukas para naman daw makapanood sila sa isasagawang float parade at street dance competition kaugnay ng Sublian Festival 2024. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, pansamantala munang hindi pinadadaanan sa mga motorista ang bahaging ito ng Balanga-Catandala Spillway sa Ibaan, Batangas. Bukod sa malakas ang agos ng tubig kaninang umaga, kasalukuyan pang isinasaayos ang beam ng ginagawang tulay sa lugar. Ayon sa Ibaan MDRRMO, humupa na rin ang malakas na ragasan ng tubig mula sa spillway. Inaasahang padadaanan na ito mamayang alas 7 ng gabi. Sa kabila ng masamang panahon, umarangkada na ngayong araw ang Brigada Eskwela sa iba't ibang paaralan. Narito ang report ni Hazel Alviar. Tuloy ang unang araw ng Brigada Eskwela sa ilang mga paaralan sa Lipa City sa kabila ng nararanasang masamang panahon. Sa Rafael M. Loho Memorial School, hindi man makapaglinis sa labas ng classrooms dahil sa pagbuhos ng ulan, inuna ng mga guro, magulang at iba pang mga volunteer ang paglilinis at pagsasaayos sa loob ng mga classroom. Ang balak namin ay sa labas, lilinisin, magagamas, magpuputol ng mga sanga ng mga puno. Kaso nga, dahil naulan, sabi ko mag-focus na lang muna sa mga classroom kasi part din naman ng brigada activities na ay aayos ang classroom. Bagamat nakararanas ng pag-ulan sa lungsod, sinamantala na daw ng mga magulang na sina Jonalyn at Sheila na tumulong sa paglilinis sa mga magiging classrooms ng kanilang mga anak habang libre pa sila ngayong araw. May nag-alaga po sa anak ko ngayon. Hindi na ko sure kung makakapunta pa ako kasi may bata ako. May baby ako. May trabaho po sa susunod na araw, tas hindi po makakapunta. Ilang kagamitan sa paglilinis gaya ng mga walis at pintura naman ang ibinigay ng LGU sa mga paaralan bilang tulong sa Brigada Eskwela. Ayon sa principal ng paaralan, patuloy pa rin silang tatanggap ng mga nais pang humabol sa enrollment hanggang sa unang araw ng pasukan sa July 29. Magtutuloy-tuloy naman ang Brigada Eskwela hanggang sa Sabado. So tomorrow wala kaming brigada kasi holiday ang Lipa. So, ang ginawa ko, i-combine ko na lang yung supposed to be ng mga taong tatao for Tuesday sa Wednesday o sa Friday para marami pa din. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
On standby ang mahigit sa 1,000 PNP personnel ng Police Regional Office Calabarzon ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng rehiyon kaugnay sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Pro Calabarzon, mas pinaigting ang strategic checkpoints at police visibility sa rehiyon. Nagpapadala na rin umano ang Pro Calabarzon ng deployable troops sa NCR para sa karagdagang seguridad doon. Mga kapuso, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyong ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, July 23. Ayon sa anunsyo ng ilang kumpanya, nasa 10 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang 40 centavos ang bawas presyo sa diesel at 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na pangunahing nakaapekto sa pandaigdigang presyo ng langis ang humihinang economic growth sa China at ang inaasahang pagdami ng supply ng petrolyo mula sa Iran. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagsagawa ng rally sa harap ng COMELEC sa Santo Tomas City, Batangas ang grupong Storm at Solidarity for Truth and Justice. Ang naturang mga grupo na nawagang buksan ang 3 ballot boxes para patunayang walang anomalya noong May 2022 elections. Nakatutok si Denise Abante. Matapos ang isinagawang misa sa St. Thomas Aquinas Church sa Santo Tomas City, Batangas, nagtungo sa tanggapan ng COMELEC ang mahigit 50 mga miyembro ng September 21 Reform Movement o STORM at Solidarity for Truth and Justice. Buksan ang ballot boxes! Buksan ang ballot boxes! Buksan ang ballot boxes! Ang kanilang sigaw, buksan ang 3 ballot boxes na umano'y ipinangako ng COMELEC noong November 2023 para patunayang walang naging anomalya sa naging eleksyon noong May 9, 2022. Ayon sa grupo, napili nila ang Santo Tomas City dahil sa hiling umano ng ilang natalong kandidato na mabuksan ang kanilang ballot boxes para sa manual recount. Because there is a election protest here. There are several election protests, pero dito humingi yung 3 kandidato na buksan yung ballot boxes. At tapos si General Rio nalaman at sinabi ni General Rio, sige, kung gusto niyong patunayan na walang anomalya, buksan natin yung gawin natin hinihingi nila, buksan yung ballot boxes. Kung ano yung nasa ballot box, i-compare mo sa transmit from that IP address. Isa si dating DICT Acting Secretary Eliseo Rio Jr. sa mga IT specialist at ngayon namumuno ng Truth and Transparency Trio Movement o TN Trio sa nagpadala ng sulat sa COMELEC hinggil sa kanilang umano'y naging obserbasyon noong 2022 elections. Noong May 9, 2022, napuna namin na ang bilis ng unang oras ng pag-transmit, pag-reporting dun sa transparency server na talagang extraordinary fast. Kinwestiyon namin yon. So nagkuha na kami sa COMELEC na pakita yung records ng mga transmission. Wala silang pinakita. Sa isang pahayag noong November 14, 2023, sinagot na ito noon ng COMELEC. Pero para kay running priest Father Robert Reyes ng Solidarity for Truth and Justice na siyang nanguna sa rally, dapat buksan at ipakita sa publiko ang laman ng mga ballot boxes para malaman ang katotohanan. The church is a moral institution. We are here always to demand for the truth. We're not asking for sana manalo yung kaibigan namin. Hindi ko kilala yung 3 kandidato na yan. Ang hinihingi lang namin, COMELEC, please be transparent. Transparency. There's nothing political about that. It is a moral condition of the democracy, transparency and truth. Ang mga nagsagawa ng rally mula sa Maynila at iba pang lugar pero walang residente mula sa Santo Tomas City ang lumahok dito. Halos 30 minuto ang itinagal ng rally. Etong rally na to ay preparatory sa rally sa susunod na Biyernes sa harapan ng COMELEC. Intramuros. Kasi every last Friday of the month may misa at meron kaming rally sa harapan ng COMELEC. Kaya ngayon, paiigtingin na namin yung paghingi sa COMELEC. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na mahingan ng bagong pahayag ang COMELEC hinggil dito. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Standout sa GMA Gala 2024 ang class at elegance ng Kapuso artist, sparkle stars at ibang personalities. Narito ang report ni Denise Sabante. Glitz, glam, and style. The stars definitely aligned at the GMA Gala 2024. Stand out sa red carpet ang Sparkle and Kapuso stars in their black, white, and sparkling fits. Respetadong executives, pati anchors and reporters ng GMA Integrated News. Kabilang sa mga nagbukas ng program si Asia's Limitless star Julian San Jose na nag-flex ng kanyang vocal prowess. At powerhouse dance moves ni Raver Cruz, Miguel Tan Felix, at Rochelle Pangilinan. Present sa gala ang GMA Network executives sa pangunguna ni GMA President and CEO Gilberto R. Duavic Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Chief Financial Officer Felipe Ezialong at GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Bukod sa pagdiriwang ng 74th anniversary ng GMA Network, itinuturing din ang gala bilang Thanksgiving party para sa mga biyayang natanggap ng network. People ask us, what is the secret behind the longevity and success of GMA? The answer is right here in this ballroom. You are the reason for our success. Our journey was made possible only because we stand in the shoulders of the brightest stars. Exceptional creatives, excellent professionals, valued partners, and our beloved viewers. Sina Kylie Padilla at David Licauco ang best-dressed stars of the night. Young stars of the night sina Sofia Pablo at Alan Ansay. Ang real-life couples na Julie Ver pati na ang Isagel duo ang couples of the night. Korean oppa Kim Ji-soo got the Red Carpet Scene Stealer Award. Hall of Famers naman sina Alden Richards, Bea Alonzo, Dingdong Dantes, Marian Rivera at Heart Evangelista. Nakuha naman nina Andrea Torres, Sanya Lopez, Barbie Forteza, Kailin Alcantara, Bianca Umali at Ruru Madrid ang Sparkle Choice Awards. Present din sa gala ang It's Showtime hosts led by Vice Ganda. First time din kinanta ng live ni Julian ang bagong Kapuso theme song. Ang sarap ng feeling na everyone is here. So I think ito yung bonding or lahat tayo magkakasama, not just GMA but all of our partners. Dumalo rin ang mga kilalang executives at personalidad mula sa larangan ng telebisyon, negosyo at gobyerno, kabilang si First Lady Luis Araneta Marcos. On its third year, beneficiary pa rin ng GMA Gala ang GMA Kapuso Foundation. Itinurn over ang donation para makatulong sa students and educators across the country. Tinanggap ito ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO, Ricky Escudero Katibog. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Palingalinga at tila nakikiramdam ang lalaking yan habang binubuksan ang pinto ng isang tindahan sa barangay Santa Cecilia sa Tagkawayan, Quezon. Nang makapasok sa loob, pinuntahan niya agad ang isang lamesa. Binuksan ang drawer, kinuha ang isang pouch at dahan-dahang lumabas. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang lalaki at naghalughog. Ilang beses din siyang tumingin sa CCTV camera sa pag-akalang nakapatay iyon. Ang lalaki hindi pa nakontento. Binuksan ang ref at kumuha ng isang bote ng soft drinks. Bago tuluyang lumabas, kinuha rin niya ang isang lalagyan na puno ng mga barya.
Sa tansya na may-ari ng tindahan, aabot sa 150,000 pesos ang nalimas na magnanakaw. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Arestado ang isa sa mga sospek sa nangyaring pamamaril sa San Pascual, Batangas. Samantala, tinitingnang motibo sa pamamaril ang personal na galit na may kinalaman sa sabong ayon sa pulisya. May follow-up report si Denise Abante. Hawak na ng pulisya ang 40 anyos na lalaking tubong Rosario, Batangas na isa sa mga suspect sa pamamaril sa isa pang lalaki sa San Pascual, Batangas noong nakaraang Lunes. Ayon sa pulisya, siya ang nagmamaneho ng motorsiklo na nagsilbi nilang getaway vehicle matapos ang pamamaril. Arestado ang suspect sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya sa isang farm sa barangay Banabasan, Pascual, Batangas. Ayon sa pulisya, narecover sa lugar ang suot nitong damit nang mangyari ang pamamaril. Nakumpiska rin ang ginamit nilang getaway vehicle. Nag-backtracking kami ng mga CCTV. So doon nasunso namin kung saan mga dumaan at kung saan pumunta yung mga suspect at nagresulta doon sa pagkaka-recover ng mga evidence na magtuturo o maglilink doon sa isa sa mga suspect na nahuli natin. Sa CCTV footage na ibinigay ng San Pascual Police, makikitang halos mabagal ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng Barangay Poblasyon pasado alas 6 ng gabi noong Lunes. Kasagsagan din umano ito ng pag-uulan ng hapong iyon. Sa may dulong bahagi, makikita ang isang motorsiklong tinabihan ng kotse. Tinutukan ng baril, pinaputukan umano ng 2 beses at kagad na umalis. Bahagyang napatigil ang kotse at napunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Ang mga suspect pumasok sa kanto ng Barangay Laurel at tumakas. Personal na galit na may kinalaman sa sabong ang tinitingnang motibo ng pulisya sa pamamaril. Based doon sa motive na nakikita namin ay related doon sa tinatawag na game fixing o panyonyope ng mga panabong na manok. Yung mga matibay na ebidensya na nakikita namin kung bakit nangyari yung incidenting yun. Depensa ng nahuling suspect sa insidente. Ma'am, ang nahuli lang po naman sa akin yung pong pantalon at sipatos, kaya po ako nandito. Hindi ko po alam yung patayan po ngayon eh. Ako po yung nag-aalaga po ng halaman doon at baka, tsaka yung sa farm po, sa Banaba po. Wala po akong alam po doon, ma'am. Ako nga po yung hindi po motor. Nakita lang po yung malapit sa aking kubo. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima hinggil sa pagkakahuli ng isa sa mga suspect. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinaalalahanan ng Lipas CDRRMO ang mga residenteng nakatira sa flood-prone areas sa lungsod na maging alerto ngayong tuloy-tuloy ang pag-ulan. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Dahil sa walang tigil na pag-ulan simula kahapon sa Lipas City, 24 oras na nakamonitor ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lahat ng mga barangay sa lungsod maging sa sitwasyon ng panahon. Sa tulong ng mga CCTV cameras, nakikita nila ang sitwasyon sa bawat barangay at mabilis raw silang makakaresponde kaagad kung kinakailangan. Bagamat walang na-monitor na pagbaha, pinakatututukan daw nila ngayon ang Sitio Tagbakin sa Barangay Halang. Medyo malakas kasi ang hangin. Medyo malakas siguro ang alon dun sa parte ng Taal Lake. Actually may tao tayo doon na sadyang nandun na. Nakaantabay na rin daw ang mga tauhan ng SIPOS sakaling magkaroon ng aberya sa mga kalsada sa lungsod dulot ng pag-ulan. Mahigpit naman ang paalala ng Lipas CDRRMO sa mga residente sa lungsod na maging alerto at i-report sa kanilang tanggapan sakaling may mga maranasang epekto ng pag-ulan sa kanilang mga lugar. Pinag-iingat din lalo ang mga nakatira sa mga flood-prone areas. Inaabisuhan ang mga residente na maging handa anuwang oras. Kung may mga lakad na hindi naman masyadong importante, pagpaliban muna. Dahil ulan ito'y medyo maghapon, baka abutin pa hanggang bukas. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Naging makulay ang traditional Subli Dance Contest na isa sa mga highlight ng selebrasyon ng 37th Sublian Festival at 55th Founding Anniversary ng Batangas City. Tinanghal na kampiyon ang Bagong Silang Elementary School para sa elementary level, Marian Learning Center and Science High School para sa high school level, Diwayanis Dance Theater ng Batangas State University, the National Engineering University para sa senior high school at collegiate level, at ang Bagong Sibol ng Sinala para sa community level. Nag-uwi ang mga nagwaging grupo ng trophy at cash prize. Layo ng taunang kompetisyon,
na mapanatiling buhay ang pagsasayaw ng subli at maipasa ito sa susunod na henerasyon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.